And ito guys, ito yung kasaganaan na nakikita natin para sa inyo, especially sa mga may business, mga kapiks, no? Although, kahit naman wala kayong negosyo, pwede pa rin sumagana yung buhay nyo guys. Pero itong nararamdaman natin is more on nagpo-prosper yung mga may negosyo. So, kung may mga negosyo kayo guys, mararamdaman nyo na una, pwedeng bumabalik na yung mga puhunan nyo. So, mga return of investment, ito mga kapiksi. And parang nakaka-survive na yung inyong negosyo on their own. So, kumbaga, lumalaki na. Kasi syempre, di ba, pag sa simula, pwedeng mababa pa lang yung sales nyo or konti pa lang yung customers nyo. Pero ito guys, nag-generate na talaga siya ng income sa inyo mga kapiksi. So maganda. Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran ngayong March 1 to 15 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, unahin natin itong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo guys ngayong March 1 to 15. So, ilatag muna natin guys. Wow! So, lahat ito ay napaka-positive mga kapiksi, no? Pagsamahin na natin itong dalawa na to guys. Ibig sabihin nito, magtanim kayo ng mga effort mga kapiksi para ma-achieve nyo yung mga goals nyo, no? Yung mga gusto nyo ma-achieve sa buhay nyo, yung mga pangarap nyo, yung mga dreams nyo guys. Alagaan nyo yung pagtatanim. Yung manifestation guys, no? Parang ano yan, pagtatanim ng halaman. Kapag nagtanim kayo, dapat inaalagaan, di ba? Hindi nyo naman siya basta-basta papabayaan lang. So, kailangan diligan nyo, paarawan nyo, sometimes nilalagyan ng fertilizer, inaalagaan, di ba? Binabantayan sa mga peste, ganyan, para tumubo ng maayos yung mga pananim nyo, guys. And, wag din kayo agad na maaatat na makakita ng mga resulta. Kasi, kapag nagtanim kayo ng buto ngayon, hindi naman kinabukasan tumutubo na agad yan, di ba? You will have to wait. Sometimes silang buwan, sometimes silang taon bago talaga mamunga yung mga itinanim nyo. Pero for sure, kapag inalagaan nyo yung mga pananim nyo, guys, talagang magbubunga siya para sa inyo and you will hit your goals, you will hit your mark, okay? So, tiyagaan lang guys sa mga tinatanim nyo, kailangan effortan, dasalan nyo mga kapiksi, prayers and affirmations, and then effort, and of course, sabayan ng positibong mental diet. Tell yourself always that everything is always working out for you para maging ma-okay ang lahat para sa inyo mga kapiksi, okay? And, ito naman guys, eternal love, no? Ito naman ay sa love life, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, forever. May forever, guys, no? Sa mga nagsasabi na walang forever. Yung mga nagsasabi nun, guys, produkto sila ng mga broken relationship. They tried and they failed, and they tried and they failed again. That's why meron silang assumption na walang forever. But, that's not true, mga kapiksi, dahil may forever. Okay? There are couples na kahit matatanda na or kahit may mga problema sa relasyon, hindi sila naghihiwalay, they still stay together. And the fact na magkasama pa rin sila, ibig sabihin, you are still choosing one another and may forever sa relationship. Okay? So, mapalad kayo guys, Cancer. Sa mga naniniwala na may forever, sa mga nagdanas ng harmonious relationship, congratulations sa inyo. So, ito guys, i-mind nyo na yan. Mind goals, achievement ng goals, mind forever, mind eternal love. Sana makaresonate ka guys, especially dito sa eternal love, no? Kasi bira lang yung nakaka-experience ng ganyan guys. So, I wish na ma-experience nyo yan, mga kapiksi. So, tingnan natin, Cancer, yung ganap sa inyo ngayong March 1 to 15. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com
at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo una. Meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if interesado kayo dyan guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, Cancer guys, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. So, ito guys, these are all positive energies. No? Nakikita natin, more on love muna tayo mga kapiksi. Kasi ito guys, nakikita natin na for some of you, maaaring may kumatok na bagong pag-ibig sa inyo mga kapiksi. And this person, parang bagong love life ito guys. No? I'm sensing na this is more on bagong love life or pwede rin na rekindle, no? Kumbaga yung ex-person mo, o kaya naman hindi kayo naghiwalay pero ma-rekindle yung relationship nyo, maaari kayo magkaayos, maaaring bumalik itong person mo sa'yo kapag ka nagkaroon na ng peace, kumbaga ceasefire mga kapiksi. Sa mga kapiksi natin na nagkakaroon ng mga away sa relasyon nila, parang magkakaroon ng ano dito, surrender, susuko na, no? Parang suko na sa mga away, ganyan. And kapag sumuko na doon na parang marirekindle ulit yung relationship, syempre depende kung gusto nyo pantanggapin yung person or hindi na mga kapiksi. But may chance na marirekindle itong relationship, may chance na magka-reconcile kayo, magkaayos kayo nitong person na to. For some of you naman, this may be a new person entering your life, pumapasok sila sa inyo, and this person parang mas younger ito sa inyo. Okay, mas younger. It doesn't matter guys, age doesn't matter, no? Yeah, so parang mas bata siya sa inyo, parang nagpapakilig ito sa inyo mga kapiksi, lalo na kung available kayo. Parang this person will confess out of the blue. Actually, itong person na to, parang nag-iipon na to ng lakas ng loob sa inyo. Parang nag-iipon na siya ng lakas ng loob na mag-confess, pero hindi pa niya ginagawa mga kapiksi. But sooner or later, parang hindi niya nakakayanin. And maaari itong mag-confess ng feelings sa inyo mga kapiksi. So, this is more on love energy guys. Tingnan natin yung mga susunod. Pero nakikita natin na very peaceful lang din kayo sa inyong kabuhayan, sa inyong buhay. Parang meron na kayong peace of mind ngayon mga kapiksi. And yung mga efforts nyo guys, no, as in talaga nakikita natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga efforts nyo sa buhay, para sa kabuhayan nyo, sa pag-undan nyo. So, ituloy-tuloy nyo lang guys kasi kumbaga nakikita natin na tuloy-tuloy lang din yung progress nyo sa buhay. Basta masipag kayo guys and palagi kayo nagdadasal. Sabayan nyo guys ng positibong mental diet. Talagang makakita kayo ng magandang resulta sa buhay nyo mga kapiksi. Alright? So, what else? Ito guys, i-mind nyo na tong love life na to. Mind, reconciliation, mind, confession, no, love confession, harmonious relationship. Yan, so i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. For some of you guys, no, parang, yeah, so there are some people, for some of you mga kapiksi, maaari kayo magkaroon, parang meron kayong trauma sa ibang tao. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, you are so introverted. Ibig sabihin ng introverted, yung introverted, introvert, no? Yung parang hindi kayo sanay makisalamuha or pinipili nyo na hindi makisalamuha sa ibang tao kahit na parang sila na yung nag-a-approach sa'yo para maging parte ka ng life nila or mahagi ka ng group nila. I'm sensing na meron kang negative experience sa mga tao before. So, pwedeng dati na out of place ka, pwedeng dati nagkaroon ka ng hindi magandang relasyon sa mga kaibigan mo, kaya parang kinukulong mo yung sarili mo or parang nadala ka na makapagkaibigan, ganyan, makapagplastikan, kaya parang mas gusto mo na lang na hindi naman sa mag-isa, pero parang piling-pili na lang yung mga friends mo. And that's fine guys. Ako, I'm a certified introvert and there's nothing wrong with that. Magkakaiba lang talaga tayo ng trip. There are
other people na super extroverted. Meron din namang ibang tao na extrovert / introvert. So, yeah, okay lang yan mga kapiksi. Kung hindi kayo komportable sa kanila, that's fine. Pero, there are also some people na mapagkakatiwalaan nyo. So, you can also open up to them. Kumbaga, bigyan mo din ng chance kasi baka may happiness din yun na maidala sa inyo. Therapeutic yan mga kapiksi yung pagkakaroon ng friends, no? Therapeutic kasi masaya, masarap na magkaroon ng maraming kaibigan, mga kapiksi. And ito guys, ito yung kasaganaan na nakikita natin para sa inyo, especially sa mga may business, mga kapiksi, no? Although kahit naman wala kayong negosyo, pwede pa rin sumagana yung buhay nyo guys, pero itong nararamdaman natin is more on nagpo-prosper yung mga may negosyo. So kung may mga negosyo kayo guys, mararamdaman nyo na una, pwedeng bumabalik na yung mga puhunan nyo, so mga return of investment ito mga kapiksi, and parang nakaka-survive na yung inyong negosyo on their own. So kumbaga lumalaki na, kasi syempre di ba pag sa simula pwedeng mababa pa lang yung sales nyo or konti pa lang yung customers nyo, pero ito guys, nag-generate na talaga siya ng income sa inyo mga kapiksi. So maganda na yung kitaan, marami ng customers, ganyan, and matibay na yung pundasyon ng negosyo nyo. So ito, magtutuloy-tuloy pa rin itong progress na to guys, basta alagaan nyo, no? Wala namang hindi magtutuloy-tuloy basta inaalagaan. So alagaan nyo lang mga kapiksi, and tuloy-tuloy na itong magdadala ng magandang kitaan sa inyo guys. Okay, so ito guys, i-mind nyo na to, magandang kita sa negosyo, lovely friends, yan. Surrounded by friends, and itong new love connection guys, no, kasi nakikita natin na meron talagang magko-confess sa inyo, or pwede rin yung itong reconciliation mga kapiksi. So yan yung mga very positive energies na nakita natin for you guys. Bunot lang tayo ng isang card pa dito para sa inyong additional message, Cancer. Distorted feminine. Ito guys, lahat tayo meron tayong feminine and masculine side, or feminine and masculine energy. So yung masculine energy natin guys, yun yung pagiging matapang natin, strong natin, courageous, malakas, yan. Kung ano yung strengths or parang description ng masculine or lalaki, yun yung masculine side natin. Whereas yung feminine side naman natin, yun yung more on pagiging compassionate, mapagmahal, maalaga, maunawain. Okay, so yung iba sa inyo guys, maaari nagkakaroon kayo ng disturbed energy sa inyong feminine side. So yun yung pagiging maunawain nyo. So let's say for example, imbis na maunawain kayo, nagiging mainitin yung ulo nyo, nagiging maiksi yung pasensya nyo, hindi kayo maintindihin, or nagiging sensitive kayo masyado. So you just need to breathe ng konti mga kapiksi, kasi baka nai-stress kayo, and it's okay na magkaroon ng distorted side paminsan-minsan, kasi tayo ay tao lang, hindi naman tayo perfecto mga kapiksi. But you just need to take a rest, no, magpahinga, mag-meditate kung kinakailangan. And then, just do some self-love, meditation, cleansing, mga kapiksi, mga katulog yan para sa inyo guys. Okay? Alright. So, comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Lahat ng pinapamind ko sa inyo guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.